Ayun nga guys, sa likod natin ay nandito po tayo ngayon sa may Stanley, sa may village. So nakita natin sa likod, dinaanan natin is puro mga souvenirs. So ito lang yung village dito. At mamaya pupunta tayo sa beach para makita natin yung site. So marami mga tao pumupunta dito. Kaya very interesting. So itong area na dinanan natin, ito yung pinasyalan ni Alex Dixon with her family. So yun lang guys. Punta natin to the other side naman. Sa part 2 ay pinakita natin yung kabilang side at ito na yung second side na palabas na sa waterfront. At katulad ng naunang video sa part 2, yung makikita natin sa kapaligiran are still the same, walang pinagkaiba. At sa panahon na pabalik-balik tayo dito, so iyon pa rin ang ating nakikita. May nadagdagan man, may nawawala man, pero iyon at iyon pa rin. Sa kabila ng lahat ng mga nangyaring mga pandemic, so yung business dito ay pinagpatuloy at yung iba naman nagsara na dahil nga sa nakaraang pandemic. At ito yung way na palabas na tayo dito at makikita na natin yung waterfront. So, meron ditong King Houten Falls na plaza. Murray House. Siyempre, yung waterfront, makikita natin yung harbor view, yung House Murray o Murray House. At siyempre, yung sunset, bar and restaurant sa paligid. At siyempre, yung mga bato na kahanga-hangat ka, iga-iga nyo na magpakuha ng mga pictures din doon. Isang sikat na lugar, syempre ang Stanley. At itong Stanley nga ay isang seaside village na may tahimik na vibe. Totoo naman kasi yung mapapansin natin dito is tahimik lang. Although ngayon is day off, pero not really much people pa rin. Dahil nga seaside siya ng beach, so mas marami ang nasa kabilang line sa dagat o sa dalampasigan. Nandun sila nagtatampisaw kaysa pumunta rito. Pero pagdating naman ng gabi, diyan dumadami yung tao dahil syempre mas masarap umupo sa gilid at magkwentuhan at syempre kasama ng mga kaibigan. Mas masarap umupo pagka lumulubog na yung araw na hindi na talaga tingkad yung kasikatan ng araw. At alam niyo itong promenades or waterfronts, sa lahat ng gilid nga na pinakita natin doon may nakapilang mga different mga casual na kainan. Siyempre nandun yung kape, yung ito, Stanley Bay sa malapit sa Murray House at isang na restaurant na 19th century na yata yung dating barracks na yan kung saan matatanaw ang tubig syempre na may mga restaurant at syempre naghahain sila doon ng masasarap na pagkain at nandun din yung pangdagat na na pwede kang pumunta sa kabilang site. Kailangan lang talaga is alam mo yung rota o yung oras ng pagpunta dun sa kabilang side naman. Ito yung pinagmamalaki rito. Itong waterfronts dito sa may seaside, sa may bay, Stanley Bay. At tanaw na tanaw natin dito yung pier at saka yung Murray House. Yung dating barracks ng mga British. Napakaganda, 'di ba? So, ako nag-stay ako for a while dito para kuhanan ng sarili kong picture, yung selfie lang. At least nagkaroon ako nito. Before kasi pag pumupunta kami doon sa kabilang island, natatanaw ko lang mula doon sa kalayuan sa may pier, itong lugar na ito.
At dahil nga naglalakad tayo by our own, kaya maaari nating abutin yung mga gusto natin na abutin na hindi natin naabot dati. Yung mga bato sobrang napakaganda ng formation. Malalaki siya, hindi siya nakakatakot. And seems like yung hindi siya gumagalaw at napaka-strong lang ng kanilang lagay sa isang tabi or basta maganda yung formation ng mga bato rito at good for the partner na kung may boyfriend or girlfriend. Siyempre, pakitang gilas na sila yung kukuha ng picture sa mga girlfriends, right? Ang Stanley ay kinuha sa pangalan ni Sir Stanley Ho, isa sa pinakamayaman at founder or chairman ng SGM Holding. Isa siyang napakayaman na chairman dito sa Hong Kong at nagmamay-ari ng 19 casinos in Macau, including doon sa Grand Les Baux. At syempre yung pangalan niya is variously Godfather and King of Gambling ng mga panahon na century niya at reflecting ng government at syempre granted monopoly at he held on the Macau gambling industry for 40 years. Ganun siya kayaman. At so 5 o'clock in the afternoon at ito yung side na to sa waterfront is yun, marami na rin dumarating na mga tao para sa picture taking kasi napakaganda ng place na to for picture taking. So people will come and go, tayo. Lord Stanley, yung British Secretary of State of the Colonies at the time, syempre yung pangalan for Chinese name naman, Chick Choi. The village appeared in Chinese official record as early as in the Ming Dynasty. Ang tagal nang nangyayari ito na 1573, 1620 at yun nga, yung English name ng Stanley ay derives from Lord Stanley na Chick Choi. Si Sir Stanley Ho ay isang founder ng Shontak Holdings o isang chairman at nagmamayari siya ng maraming negosyo at kabilang yung entertainment, yung turismo, shipping, real estate, banking, air transport na tinatayang ang kanyang mga negosyo ay gumagamit ng maraming manggagawa, especially sa Macau. At namuhunan din siya sa mainland China, Portugal, North Korea at kung saan nagpapatakbo siya ng casino sa Vietnam, sa Pilipinas, sa Mozambique, Indonesia at East ng Timor ng kung saan saang mga bansa. At ang kanyang mga opinion at ang pahayag ay real estate at commercial na pag-uunlad ng Hong Kong at magkaroon ng malaking impluensya sa lahat ng market. Sa likod natin makikita yung Murray House dito sa may Stanley. Tinaon naman natin talaga na hapon na kasi para makita natin yung paglubog ng araw. So, yan. Pupunta tayo doon para ikutin hanggang sa makarating tayo sa pier. At dito sa Stanley talaga, maraming mga visitors na nandito. Kaya, pupunta tayo doon, guys. And, come on, let's go! Sa harapan natin, ito yung Murray House. At according to the 19th century building, that was formerly a barrack located in Central at minug nga dito sa brick by brick. At itong houses na variety of the international restaurant and shops sa ngayon ay wala na ito at yun nga nakakalungkot kasi sarado na nung last visiting ko dito sa Murray House is meron pa siyang H&M, mga restaurant sa paligid pero nung pinasok ko to syempre
hindi na yung kasing ganda nung dati at napakalungkot ng Moray House kasi nanatili na lang siyang nakatayo dyan na isang tourist spot destination na lang ng mga tao para bisitahin yung loob at makita talaga kung ano yung nasa loob niya at syempre manatili yung kagandahan na popular sa mga turista itong Moray House. So, yung gilid na yan dati ay H&M, isa siyang famous na brand galing Europe at sa ngayon nga wala na ito at na reflection na lang ito ng mga tourist industry at syempre naka-close na siya at para na lang sa mga gustong kumuha ng mga picture yun. Yung little history ng Stanley, so over the head to look yung package niya at admire ng isa siyang old British architecture at syempre yun nga dati siya meron siyang shop at saka mga eateries dito na malimit nating puntahan or pinupuntahan ng mga ibang mga tao. So Moray House looks like an old ancestral house at though its stone wall were built with the superb structural materials inside the vicinity were restaurant and shops at still nananatili pa rin yung Moray House dito at isa sa pinakamagandang Victorian era building ng Stanley, Hong Kong. Syempre built in the present day business district at syempre central noong 1844 na ginawa nilang Moray Barracks yung building na to at yun nga nag-move to south in Hong Kong Island. Ang history ng Moray House ay itinatag noong 1846 at ito nga ang Moray House ay Victorian era building ng Stanley, Hong Kong at built in the present-day business district and central 1846 at quarters of the Moray Barracks ng building at syempre nga tulad nun ay minove sa south papuntang Hong Kong Island during 2000s at itong building na to ay naging isang iconic landmark dito sa Hong Kong. So yun lang guys at see you sa ating next episode o part at dito naman tayo sa park naman ng Stanley.